Kung ikaw ay OFW or isang seaman, gusto mo mag-invest sa real estate properties, may gusto ako ibahagi na 5 tips o 5 bagay dapat mo malaman bago ka mag-invest sa isang real estate properties tulad nito at saka tulad nito at tulad nito. Disclaimer lang, itong mga tips at mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi po ito property na mga pre-selling. Hindi po ito foreclosed property. At hindi po ito brand new properties. Ito po ay isang for sale, no, by owner. Ito ay nag-negotiate kami direct to the owner. Bago ko bahagi sa inyo ang mga learnings at experience namin, nasa proseso kami ng pag-acquire ng ganitong mga properties. Dati kasi, nag-umpisa lang yan sa konting pagpaplano, pag-uusap namin ng aking pinakamamahal na asawa. Doon nag-umpisa yung nag-develop ang desire na tungkol doon sa pag-invest sa mga property. Kahit na medyo hindi namin afford na ma-acquire yung mga property na yan, pero tuloy pa rin kami nagpaplano kami at saka may sobra naman kami ang savings, kaya nakapag-isip kami na mag-invest sa mga property, which is yung mga property na sold by owner mismo, no? At nag-develop pala yung desire namin into seems doable, no? Pag may nalaman kami ng mga property at medyo binibisita talaga namin at pinupuntahan, chine-check ang lugar, kinakausap yung may-ari at yun, kung kaya ba namin ang terms, kung kaya ba namin ang monthly amortization, no? Research pa rin kami ng research ni Mrs. At doon na hindi namin alam, napiprepare pala kami sa mga bagay na yan at nandun yung nag-progression into faith, no? At siguro nakita ni Lord na yung desire namin, nag-grant niya naman, no? Yung mga plano namin, hindi lang hanggang sa plano, na-acquire talaga namin yung mga property. Ito ang mga learnings na nalaman namin during at after na-acquire namin itong mga property. Ang number 1 talaga dito ay yung location, no? Importante ang location, ang alamin mo talaga ang current market value ng property at rental rate, no, sa area na yan, para malaman mo kung yung after mo naman negotiate yung owner ng property, talagang hindi ka naman lugi, kumbaga, no? Hindi naman bad deal kumbaga yung nakuha mo, kundi nasa tama lang. Kaya importante pa rin na malaman mo talaga yung market value at saka current rental rate sa area na yan. Yung sumunod na bagay na dapat na malaman mo, alamin mo ang different kinds of problems ng isang property, no? Example, kung merong tinatawag diyan na to be ejected, no? May nakatira diyan sa property na yan. Ito ba ay hindi magbibigay sa iyo ng problem sa future, no? Kaya mo ba sila i-eject after mo na ma-acquire isang property, no? Pero for me, bad deal sa akin yan. May occupants, mahirap kasi yan talagang i-eject. Kung mga simple problems lang naman, like yung pintura niya
at yung sira yung bubong. Yun, yung mga simpleng problema na yan, na kaya mo naman i-carry out, i-go mo na. Sumunod na dapat mo malaman sa pag-acquire ng isang property bago ka mag-invest ay dapat i-compare sa pre-selling, sa foreclosed, at sa brand new properties, no? So, pag i-compare mo yung mga market value nila, ay makikita mo na yung ma-differentiate mo kaagad. Itong property na target ko ay is worth invested for. Dapat may comparison ka talaga bago mo i-deal ang target mo na property. Sumunod na bagay na dapat mo malaman, madali ba ito ma-flip or mabilis ito mabinta? Kasi may mga property, i-full paid mo muna. Minsan, hindi lang basta-basta lang na i-renovate mo, ipinturahan mo yung baguhin mo isang property ng ganun lang kabilis. After renovation ay mabinta mo na kaagad, no? May mga terms paminsan na kailangan mo siyang i-full paid talaga. At yun, yung importante din na mga dapat mo rin malaman yan kapag ikaw ay na bumili ng mga property. Yung sumunod ay yung budget is ready. Nag-prepare ka lang ng pang down payment, hindi mo pala afford yung mga monthly amortization, yung ibang expenses sa pag-acquire ng property. So, kailangan na meron kang savings na in case na may mga extra expenses at hindi mo talaga maiwasan yan pagdating sa pagbili ng isang properties, may mga extra expenses yan, no? Or depende sa terms na napag-usapan nyo ng owner. Kung hindi ka man lang ready, you're just wasting time, no, sa ganyang bagay kasi hindi mo pala afford, tapos nagsayang ka lang ng oras at panahon dyan. So, much better na before ka magplano, siguraduhin mo talaga or before mo i-transact yung owner, ay kailangan talaga na ready ang yung budget, no? Siguro bonus na lang ito. You have to make your own due diligence, no? Personal due diligence checklist, no? At available yan sa internet. Yun. Yan ang mga bagay at mga tips na gusto kong ibahagi sa inyo na amin na encounter or amin nalaman, no, nung pagkuha namin ng aming mga property. At ginagawa ko to dahil gusto ko talaga na kayo rin, no, na bago kayo kumuha, bago kayo mag-avail or bago kayo mag-acquire ng mga property, may alam na kayo. Kasi mahirap yung pag nandyan ka na sa kalagitnaan, lalo na ay nakabitaw ka na ng fund, no? Ay napakahirap na yan i-recover. Kaya siguraduhin mo talaga na alam mo yung pinapasok mo. Hindi porke na may pera ka, ay bigay ka lang kaagad ng bigay. Siguraduhin talaga natin na yung mga savings natin ay hindi malimas ng mga tao na yung mabilis mag-take advantage sa mga OFW, no? Lalo na sa atin, no? Napaka mabilis yan sila at saka yung mga salita nila napaka too good to be true talaga. Kaya iba talaga yung may alam sa sa ganyang aspect, no, pag gusto mo pumasok sa isang real estate properties acquisition. So hanggang dito na lang yung ibahagi na kaalaman sa inyo para kayo rin, no, may basihan at saka matuto talaga sa mga bagay na yan. At paalam pansamantala, no. Ito po ulit si Chief Officer Ricky at isang seaman at entrepreneur, no, nagsasabing padayon ta abyan.